We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Tubong Balayan, Batangas na 12 anyos na batang lalaki na nagpositibo sa Mpox, nakaka-recover na ayon sa LGU. Bakuna kontra ASF sinimula na ng Department of Agriculture sa Lobo, Batangas ngayong araw. Babaeng nagpapagaling sa paggamutan, patay sa pamamaril. Industriya ng pag-aasin sa Batangas, pinalalakas ng BIFAR. Pagbibigay suporta sa mga salt producer, tuloy-tuloy. Pagdiriwang ng National Lung Month, idinaan sa isang fun run sa San Jose, Batangas. At bentahan ng mga parol, nagsimula na sa Lipa City 2 araw bago ang simula ng Burr Month. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nakaka-recover na ang 12 anyos na batang lalaki na Tubong Balayan, Batangas na nagpositibo sa Mpox ayon sa LGU. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Ace, ayon nga mismo sa mga otoridad, pwede raw tamaan ng Mpox sa mga bata, matatanda, mga buntis, gayon din ang mga immunocompromised. Face mask ang pamproteksyon sa sarili ni Rosita tuwing nakikihalubilo sa maraming tao. Prevention. Dahil po sa panahon ngayon, mahirap magkasakit. Lalo kung may pamilya kang iniingatan sa bahay. Takot daw siyang magkasakit lalo't may binabantayan ngayong Mpox. 14 na ang kaso sa bansa simula July 2022. Pinakahuling dagdag sa bilang ang 12 anyos na binatilyo sa Calabarzon na wala namang travel history. Taga Balayan, Batangas ang pasyente at nakaka-recover na rin, sabi ng LGU. Ito pong ating pasyente ay kasalukuyan ng gumagaling at ako po ay umaasa at gayon din po ayon po sa ating Rural Health Unit ay mabilis po ang recovery ng bata. Paniwala ng infectious disease expert Dr. Ron Ginsolante, household transmission ang nangyari. Meron sigurong kasama sa bahay na merong nag-positive, hindi niya alam na Mpox siya. Nawaan ng bata. No? Unlikely din naman to kung nakipag-sexual contact. Ayon sa DOH, mahigpit na monitoring ang ginagawa sa pasyente. Ating binabantayan yung pamilya upang matiyak natin na doon lang yung ating kaso at huwag na madagdagan. Pwedeng tamaan ng Mpox kahit sino, bata, matatanda, buntis at mga immunocompromised. Dapat mas mag-ingat itong mga population na to dahil hindi mo pang clade 2B lang yan, mild, very mild type of Mpox, baka pwede silang mag-severe. Wala pa raw bakuna pangontra sa Mpox sa Asia. Prioridad daw ang nasa African continent kung saan maraming Mpox cases. Hindi priority ang mga isa-isa, 2, 3 ng bakuna dahil hindi naman siya ganoon kataas ang hawa nito kumpara ng COVID, no? Striktong monitoring daw ang dapat gawin kung may na-detect ng impeksyon sa isang tao. Ace, tiniyak naman ng DOH Calabarzon na may close coordination sila sa Balayan LGU para ma-monitor yung lagay ng batang pasyente. At yan ang pinakahuling balita mula rito sa Batangas. Ace, hanggang sa muli. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mga kapuso, taas presyo sa gasolina at kerosene ang sasalubong sa unang linggo ng Setyembre matapos ang pagbaba sa presyo nito ng halos 2 piso kada litro nitong linggo. Base sa anunsyo ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, tinatayang nasa 20 hanggang 45 centavos ang taas sa kada litro ng gasolina. Maaari namang walang paggalaw o kung meron man ay may 20 centavos sa taas presyo sa kada litro ng diesel. 45 hanggang 55 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, pangunahing nakaapekto sa presyo ng langis ang tumitinding geopolitical tension at ang biglang paghinto sa pag-export ng langis ng Libya. Sinimulan na ng Department of Agriculture ang bakuna kontra ASF sa Lobo, Batangas ngayong araw. Para sa detalye, nakatutok live si Denise Abante. Denise.
Ace, bagamat walang kasiguraduhan kung makaliligtas mula sa sakit ang mga alagang baboy matapos mabakunahan, tuloy pa rin ang isinagawang ASF control vaccination ng Department of Agriculture kaninang umaga sa Barangay Malapad na Parang, Lobo, Batangas. Sinimula na ngayong araw, August 30, ang pagbabakuna kontra ASF sa bayan ng Lobo, Batangas na itinuturing na red zone. Kauna-unahang nabakunahan ang 41 biik na alaga ng 60 anyos na si Ben mula sa Barangay Malapad na Parang. Bahagi ito ng controlled vaccination program ng Department of Agriculture na layong mapalakas at mapalaki ang mga alagang biik at maiwasan ang ASF virus. Isang sugal daw ang pagpayag ni Ben na mabakunahan ang mga alagang biik. Siyempre po nakakapag-alaala. Ito yung iba nga, sumugal ng patayang, ipaano na lang ng iba isurrender at 5,000. Ito naman kung aking isugal at makalusot, lalong mas maganda. At saka safety pa rin sa mga nabili ng karne, sa mga nagamit. Umaasa rin si Ben na magiging mabisa ang mga bakuna para magtuloy-tuloy ang kanilang hanap buhay. Masaya naman po, dahil kabundok-bundokan na nga ito eh. Ako pa napili. Ayos lang po. Magiging magandang hanap buhay po ulit. May pagpatuloy ulit ang pagbababuyan. Makakatulong pa sa ibang nangangailangan. Ayon sa Department of Agriculture, 10,000 doses ng ASF ang itinalagang bakuna para sa lalawigan ng Batangas. Pero wala pa rin daw kasiguruhan kung makaliligtas ang mga biik kapag nabakunahan na. Walang 100% na assurance kahit bakuna ng tao o bakuna ng ibang baboy. May tinatawag na risk factor. No? But ang tingin ko, makikita natin, let the pig talk. Pagkatapos na mabakunahan, after 14 days, makita natin kung ano epekto, kukunan natin ng dugo. And then after that, dire-diretso na ito para sa buong Batangas natin gagamitin. Tapos ililipat na tayo ng ibang probinsya. Sa tala ng Municipal Agriculture Office ng Bayan ng Lobo, sa 26 na barangay, 21 na ang apektado ng ASF virus. Kaya minabuti ng Department of Agriculture na dito mismo sa Bayan ng Lobo simulan ang pagbabakuna ng mga alagang baboy. Ito yung red spot para mapalaban yung bakuna. Makita natin kung despite na umiikot ang mikrobyo rito, kung nabakunahan ay nabuhay yung baboy, ay may pag-asa. I-ring vaccination natin. Ano yung pinakamalapit na bayan dito sa Lobo na pwedeng tumalon yung sakit? Let's say Taysan at Rosario at Lipa City. Para maikutan natin ang ng bakuna ang mga baboy dito. Pagtitiyak ng DA na imo-monitor pa rin nila ang mga baboy na nabakunahan. Ace, update din lamang kung matatandaan po ninyo si Jackie na kaisa-isahang inahing baboy ng Barangay Sulok, Lobo, Batangas na inaasahang magtutuloy-tuloy ng pagganda ng industriya ng babuyan sa bayan, hindi na rin kinayanan at namaalam na. Ace? Malungkot na balita, Denise, no? At maraming salamat, Denise Abante. Pinalalakas ng BIFAR ang industriya ng pag-aasin sa Batangas. Tuloy-tuloy din ang pagbibigay suporta sa mga salt producer ayon sa ahensya. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Ang mumunting butil ng asin, malaki ang pakinabang, pampalasa ng mga lutuin, gaya sa karinderya ni Arlene. Tama lang ang lagay namin sa asin kasi mahirap din naman pag maalat. Tama lang na pampalasa, pampalinamnam ng konti. Galing Pangasinan ang mga pambentang asin ni Melay sa palengke ng San Jose, Batangas. Depende sa dami, 5 pesos hanggang 20 pesos ang kada pack ng asin. Rock salt pero may halong iodized. Bawal po kasi dito ang puro rock salt. Ini-examine din po ang aming asin. Wala naman daw kakulangan ng supply. Hindi rin gusto ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na mangyaring mag-import na lamang ang Pilipinas sa ibang bansa. Nais ng ahensyang buhayin ang industriya ng pag-asin sa bansa. Gaya sa Batangas, iisa na lang daw ang kumpanyang nagpo-produce ng asin mula sa 3 salt producer. Ang asin kasi pwede rin siyang gamitin na abono ng mga niyog. So kahit po yun ay atin ding ini-import. So maliban sa siyempre yung mga gamit sa bahay, yung sa mga industrial usage,
Kaya napakalaki ng potential ng asin, no, or yung pag-aasin. May intervention na raw ang BIFAR sa ilalim ng kanilang salt development program kung saan nagbibigay sila ng financial support sa mga salt maker. Halimbawa, no, yung ating binigyan ng suporta sa Kalatagan, kung dati ay nag-average sila ng 200,000 metric tons. Dati yun, no, 200,000 metric tons a year. Ngayon, nasa 400,000 tons a month. Tugon din daw ito ng ahensya sa utos ng Pangulong palakasin pa ang salt making industry. Ayon pa sa BIFAR, wala silang namomonitor na pagtataas ng presyo ng asin sa mga pamilihan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Isinusulong na sa Kamara ang panukalang suspindihin ng 8 hanggang 12 linggo ang regular academic program para matutukan daw ang reading at mathematics. Ayon sa isa sa mga akda ng panukala at chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, napapanahon na ang intervention program sa regular academic calendar. Hindi na raw ito pupwedeng ituon pagkatapos ng klase o tuwing bakasyon lamang sa summer. Pagtapos ng 8 linggo, magkakaroon ng assessment sa mga estudyante. Ayon sa chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, nais silang gawin ng 8-week program para sa lahat ng 21 million na grades 1 hanggang 12 students. Ayon naman sa DepEd, sakaling matuloy ito, ipatutupad muna ito sa mga piling baitang at eskwelahan. Hindi raw ito kakayanin sa lahat dahil sa kakulangan sa mga guro. Nagsasagawa na rin daw sila ng konsultasyon sa iba't ibang sektor. Idinaan sa isang fun run ang pagdiriwang ng National Lung Month sa San Jose, Batangas. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Kumasa sa 5K at 10K run ang nasa 400 individual sa fun run sa San Jose, Batangas. Worth it ang pawis at pagod ng magkaibigang Kim at Santino sa pagtakbo na bahagi ng pagdiriwang ng National TB Day at National Lung Month ng Department of Health. Worth it naman po. Napalakas ko po yung katawan ko. Tapos na-exercise din po ako. Para gusto lumakas sa pagtakbo. Ang fun run nilalayong pataasin ng kamalayan ng publiko tungkol sa tamang pangangalaga sa baga. Nagko-coach din po kasi ako sa track and field. Kaya kumbaga ako, yung passion ko, ituro ko po kung ano yung natutunan ko. Ayon sa DOH, mahalaga ang physical activities gaya ng pagtakbo sa pagpapalakas ng respiratory system ng isang tao at para makaiwas sa lung diseases. Lalo't base sa Global Report of 2022, kabilang ang Pilipinas sa may matataas na kaso pa rin ng tuberculosis. Dapat matuldukan na natin ang problema sa TB at ito ay magaganap, mangyayari lamang sa sama-sama natin pagkilos. Nagagamot ang TB kaya kailangan magpakonsulta ng maaga para lubos ang paggaling at hindi na makahawa pa. Magpapatuloy lang daw ang DOH sa krusada at kampanya kontra TB. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Binilad sa init. Mangingitim ka, masakit sa balat. Binilad sa init. Eh, mahirap mabilid sa init. Mas masakit pa yung kinurit sa singit. Kasi masakit po yun eh. Yung binilad. Bakit po? Eh kasi masyadong mainit. Siyempre, kinurit sa singit. Eh, siyempre may kuko yun. ang init na pwedeng magpayong. Binilad sa init. Bakit po? Walang init kasi. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Patay sa pamamaril ang babaeng nagpapagaling lang sa isang pagamutan sa Dasmariñas City sa Cavite. Ang isa sa 3 sospek arestado. Tutukan sa report ni Paul Hernandez. Screenshot ang mga ito ng CCTV footage noong August 28 sa Dasmariñas City, Cavite na pinag-aaralan pa ngayon ng pulisya. Yan daw ang entry at exit point ng riding in tandem na ito nang pumunta sila sa isang ospital sa Dasmariñas, Cavite.
Ang isa sa sakay ng motorsiklo nakunan din sa security camera ng ospital. Siya ang lalaking nakaitim at pulang sombrero. Siya rin ang sospek sa pamamaril ng isang babae na nasa loob ng ward ng ospital. Sa investigasyon ng pulisya, nasa pagamutan ng babae matapos barilin noong August 22. Talagang pinaplanuhan po ng mga suspect at may galit po siya doon sa biktima. Ang biktima kasi is dating nagbibigay ng impormasyon to sa ating mga otoridad pagdating sa mga illegal activities sa kanilang barangay. 3 iba pa ang sugatan sa nangyaring pamamaril sa loob ng ospital. Ang nanay ng babaeng binaril, ang security guard na tinamaan sa braso, pati ang isang babae na natamaan ng bullet shrapnel sa paa at large pa rin ngayon ang sospek. Arestado naman ang isa niyang kasabwat na nagsilbi raw lookout sa pamamaril. Nakunan din siya ng security footage habang nagmamatsyag sa ospital bago ang pamamaril. Mayroon po tayong 3 suspect po. Yung nahuli po natin, kasama din po siya sa nagplano. At siya po yung driver ng getaway vehicle ng gunman. Kasalukuyan pa po yung pag-follow up operation po sa dalawa. Tumangging magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang naarestong sospek. Ayon sa pulisya, kinumpirma ng arestadong lookout na bukod sa gunman, may isa pa raw na mastermind sa krimen. Nahaharap ang mga sospek sa reklamong murder at attempted murder. Sinisika pang makuna ng pahayag ang ospital kung saan nangyari ang krimen. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Isa ang patay at isang sugatan sa pamamaril sa San Pablo City, Laguna. Ang mga sospek nakaalitan umano ng biktima dahil sa ilegal na droga ayon sa pulisya. Nakatutok si Denise Abante. Sa isang tindahan ng siomay na ito sa bahagi ng Embasa Street sa Barangay 7C, San Pablo City, Laguna, pinagbabaril ng mga lalaking sakay ng motorsiklo ang isang lalaki pasado alas 12 ng hating gabi kahapon. Nadala pa sa ospital ang biktima ngunit nasawi rin kaninang umaga ayon sa pulisya. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas saglit ang isa sa mga biktima ng bigla siyang pagbabarilin ng mga suspek. Sugatan naman ang 12 anyos na binatilyo matapos tamaan ng ligaw na bala ang kanyang kanang paa. Drug-related na. Kasi itong victim is asset natin, ito asset ng PNP San Pablo sa mga operations natin sa drugs. Yung mastermind ay napahuli niya na nung nagdaang taon. May 3 na tayong arrested. 6 yung tinitignan namin mga suspects. So 3 na po natin. Ang balang tumama sa kanang paa ng isa pang biktima tumagos daw mula sa katawan ng nasawi. Nasa maayos ng kalagayan ang binatilyo. Tukoy na ng pulisya ang ilan sa mga suspek habang patuloy pang pinaghahanap ang gunman. Panawagan ng pulisya sa publiko. Tulungan kami kasi dapat talaga magkasama ang pulis at mamamayan. Pero minsan talaga hindi mo may prevent. Yung sa crime solution, kailangan din namin sila. At yun na nga nangyari. Nagbigay sila ng maraming info regarding dito sa shooting kaya at may sama pa yung mga CCTV footages. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha ang pahayag ng pamilya ng nasawing biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Puspusan nang isinasagawa ng Prime Water ang drilling project sa Barangay Alangilan sa Batangas City. Ang ilang apektadong residente umaasang maayos na ang kanilang supply ng tubig sa lalong madaling panahon. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Puspusa na ang paghuhukay at paggawa ng humigit kumulang 600 metrong lalim na drilling project sa bahaging ito ng Barangay Alangilan, Batangas City na siyang inaasahang makapagsusupply ng sapat na tubig sa mga matataas na bahagi ng Barangay Santa Rita at mga karatig pang barangay sa lungsod. Right now we are at 5% completion of the project. Nakakapagbutas na tayo ng 4 meters over 150. So, may mga preparations lang na ginawa bago talaga tayo yung pinaka-drilling. We are very hopeful na matatapos siya after 6 months and then, ayun, magkakaroon na ng maayos sa serbisyo talaga or tuloy-tuloy na maayos sa tubig sa bayan ng Santa Rita. Dagdag pa ng Prime Water, aabot sa 40 mga kabahayan sa Barangay Santa Rita ang posibleng maabot na at masuplayan na ng sapat na tubig. Mas malalim at mas maraming supply daw ang tinitiyak ng pamunuan ng Prime Water sa mga residente oras na matapos ang proyekto. Talagang yung mga walang tubig sa gabi na hindi naaabot ay masiservisyohan na nito. Mararamdaman talaga nila yung ginhawa after nating matapos yung proyekto. Konting tiis na lang at hindi na talaga sila mapupuyat kasi 6 months, so we still have 5 months left to finish the project and I am happy to say na we are on track. Gayunpaman, umaasa pa rin daw sa mga ipinangako ng Prime Water ang ilang mga residente maging ang pamunuan ng Barangay Santa Rita. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Nasagip ang Philippine Cobra sa 2 barangay sa Tayabas City sa Quezon. Nakatutok si Paul Hernandez. Sa magkasunod na araw kamakailan sa Tayabas City, Quezon, sa Barangay Matiunan nahuli sa isang subdivision ng isang Philippine Cobra. Mismong miyembro ng Tayabas BFP at Forest Ranger ang maingat na nag-rescue sa ahas sa isang bahay roon. Ligtas itong nahuli at saka tinurn over sa Sendro, Tayabas. Sa Barangay Kamaysa naman nasagip ang isa ring Philippine Cobra sa bahay ng isang residente roon. Gamit ang snake clamp, ligtas na nakuha mula sa isang silidang ahas. Dinala rin agad sa DENR Sendro ang makamandag na cobra. Paalala ng mga kinauukulan sa publiko na ang panghuhuli, pangungolekta at pagmamayari ng anumang klaseng buhay ilang ay paglabag sa RA 9147 o ang Wildlife Conservation and Protection Act of 2001. Hinihikayat din nila ang lahat na ipaalam sa otoridad kung may nalalamang pang-aabuso at iligal na gawain sa mga hayop. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sa Globalita, 3 katao na ang naiulat na nasawi sa Japan sa pananalasa ng bagyong may international name na Shanshan. Marami na rin ang naiulat na nasugatan sa lugar dahil sa pagagupit ng bagyo roon. Sa Miyazaki, kaliwat kanan ang mga gusali at bahay na napinsala. Nagkalat din sa kalsada ang mga debris. Ilang lugar na ang nawalan ng supply ng kuryente. Bago pa man tumama ang bagyo sa Japan, iniutos na ang paglilikas sa milyong-milyong residente roon. Nagsalita na si Shining Inheritance star Kailin Alcantara hinggil sa hiwalayan nila ni Mavi Legaspi. Samantala, nag-celebrate si Faye Lorenzo ng kanyang birthday kasamang ilang fans. Narito ang report ni Hazel Alviar. Sa panayam ni King of Talk Boy Abunda kay Shining Inheritance star Kailin Alcantara sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi ng aktres na marami siyang natutunan sa naging relasyon nila ni Mavi Legaspi. Dagdag pa niya na sa bawat relasyon, professionally, friendly man o romantic, ay may natututunan siya. Hindi pa rin malinaw ang naging ugat ng hiwalayan ng dalawa pero moving on na daw si Kailin. Mapapanood si Kailin bilang bida kontra bida sa Pinoy adaptation ng Korean series sa Shining Inheritance sa GMA. Bonding with her fans naman ang isa sa mga naging paraan ng pag-celebrate ni Faye Lorenzo ng kanyang karawan. Masaya rin siyang nagbigay ng autograph sa kanyang mga fans. Kasalukuyang napapanood si Faye bilang mariposa sa Asawa ng Asawa Ko sa GMA Prime. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maging handa pa rin sa pagulan lalo na sa hapon o gabi. Ayon sa Pag-asa, bagaman sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas na lang umiiral ang mahinang habagat, posible pa rin ang localized thunderstorms. Bukod dyan, may mga binabantayang weather systems din sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Unang kumpol ng kaulapan sa may West Philippine Sea at isang nasa silangang bahagi ng Mindanao. Posible yang maging bagyo sa susunod na 24 oras at papasok sa loob ng PAR. Malaking bahagi ng Calabarzon at Mimaropa ang uulanin ngayong araw. Matinding pag-ulan ang asahan sa Batangas ngayong hapon, kaya pinag-iingat ang lahat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. May ulan din sa iba pang bahagi ng bansa. Umaabot na lang sa 180 hanggang 200 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng baboy sa Lubo Public Market sa Lubo, Batangas. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Nasa 20 kilo na lang ng liempo at pata ang natirang paninda sa pwestong ito ni Christina sa pamilihang bayan ng Lubo tanghali kanina. Di hamak daw na mas mabilis ang bentahan ngayon ng karneng baboy kahit medyo mataas na ang presyo nito. Okay lang din naman po. Dahil meron din naman pong nagbebenta ng baboy na dahil hindi nga po mailuwas, edi binababaan na lang po nila yung presyo para lang makasalba yung puhunan nila. Para makabawi din po yung kapital nila. Dito sa mismong pamilihang bayan ng Lubo, naglalaro na sa 180 to 200 pesos ang kada kilo ng karneng baboy. Malaking tulong daw para sa ilang mga tindero na tumataas na ang presyo ng kanilang paninda. Ang reason po yung demand po ng tao sa karne. Kaya naman tumataas, kukundi na po yung supply. Base po dun sa sinabi ng ilang magtitinda,
mga 2 weeks na lang po baka wala na silang makuhanan. Matatanda ang bumagsak sa 100 hanggang 150 pesos ang kada kilo ng karneng baboy sa pamilihan sa bayan noong unang linggo ng buwan. Isang malaking bagay naman daw na sinimulan na ng Department of Agriculture ang pagbabakuna sa mga alagang baboy. Malaki ang pasasalamat ng Pangulo ng Barangay Malapad na Parang ng kanyang barangay ang napili para bakunahan ang alagang baboy ng isang hog raiser sa bayan. Siguro po pag nabakunahan, baka naman po maisalba pa yung mga natitirang mga buhay na baboy. Kasi ang dami na pong namatay. Kailangan ho mabakunahan siguro at nang maisalba, ang tamang pag-iingat dyan, yung kanilang mga tagapag-alaga ay huwag muna nilang palalabasin at yun naman ho kanilang mga poultry, huwag muna papapasukan ng ibang tao. Ayon naman sa presidente ng Pork Producers Federation of the Philippines, may inilatag ng bagong protocol sa lugar hinggil sa depopulation ng mga ASF-positive na baboy. Sa pamamagitan daw nito ay makatitiyak na hindi magkukulang ang supply ng karneng baboy at magtutuloy-tuloy ang sigla ng industriya ng babuyan. Pag tinatamaan ng ASF or kung magkakaroon ng outbreak, dati pagka 500 meter radius, lahat ng baboy dyan ay i-condemn. Meron yan man ay positive or negative. Yun ang dating protocol. Ngayon may pinirma na Secretary Kiko Laurel na binabago yung protocol. Within 500 meter radius, itetest yung baboy at kung ikaw ay positive, i-condemn. Pero kung ang baboy ay negative sa ASF, ikaw ay hahayaan, kung ikaw yung magbababoy, hahayaan mong ibenta ito or hahayaan mong ipagpatuloy na alagaan at babakunahan. Pero wala pang tiyak na petsa kung kailan ipatutupad ang sinasabing protocol. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nagsimula na ang bentahan ng mga parol sa Lipa City 2 araw bago ang simula ng Burr Months. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Kumukuti-kutitap na sa bahaging ito ng JP Laurel Highway sa Lipa City, Batangas dahil sa mga nakasabit na makukulay na parol. Yan ay kahit 2 araw pa bago ang simula ng Burr Months. Para nakita yung bumibili, sir, para yung magkakambas, ganun, dadaanan. Ang mga pyesa all the way from the heart of the Lantern Capital of the Philippines, Pampanga, pagkapintura, saka naman ito ia-assemble. Excited na excited po ako para sa mga pailaw para sa Pasko. May mga nagpapareserve at bumibili na rin daw ngayon pa lamang. Maraming pagpipilian mula 3D parol, Capiz lantern at Capiz balls. 700 pesos hanggang 7,000 pesos ang presyo depende sa laki at disenyo. Kasi August na ngayon, bukas niya na, September na. Pasko na, sir. Nakikitang lalakas ang demand ng bentahan ng parol pagpatak ng buwan ng Oktubre. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, it's gonna be one big Kapuso Fiesta sa Calacaz City. Kaya tara na at makiparty sa Calacaz Cityhood Anniversary with TikTok Clock host Herlin Budol at Jason Gainza. Shining Inheritance stars Paul Salas, Michael Sager at Roxy Smith. Prinsesa ng City Jail cast Will Ashley at Radson Flores. Sparkle stars Ara San Agustin at Marian Osabel. Hosted by May Bautista. Sa September 3 na yan, araw ng Martes, alas 6 ng gabi sa Calacaz City Gymnasium. Pero bago yan, abangan si All Out Sundays Kapuso singer John Rex, alas 7 ng umaga sa Calacaz City Gymnasium sa Calacaz City, Batangas. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ace Medrano. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.